So, ano ang pundasyon ng catechesis? Alam mo, take up na. Ano ang foundation ng catechesis? Tama po ba sa spell ng inyong pangalan? Tama po. Perma lang po. Kasi gagawa ko kayo ng certificate. Mahirap na po. Kalagula ang catechesis. Ano yung pinakapundasyon niya? Kala ko naman, alam na nilo. Ayan, revelation. God's revelation. Kaya kayo lang yung unang topic, di ba? O. Tapos na revelation, ano nangyari? Sino ang unang-unang nagbibil ng kanyang sarili? Ay, ang Diyos. Ayan, ano? Yung Diyos nagpunyan ng kanyang sarili sa iba-ibang paraan, sa iba-ibang panahon. Kanino siya unang nagpakilala? Pag sinabing reveal, nagpakilala. No, binigyan yung kanyang secret. O, sino yung unang-una niya binigyan ng kanyang secret? Bigyan sa isip, kanino siya unang nagpakilala? Ay, kasi sulat na sulat, picture na picture, hindi naman binabasa yung picture. Hindi naman nire-write sa notebook. Agad? Kanino unang nagpahayag? Ay, nanay ko naman, kasama na nga si Eva Dadan sa paraiso eh. Panahon ni Noah, siya una nakipag-ugnayan sa tao. After ni Adan at ni Eva, sumunod na yung period ni Noah. O, sumunod kay Noah, ano yung stage na? Abraham. Tinuro ko na yan eh. Abraham. Sumunod kay Noah, sino na sumunod kay Noah? Ay, hindi nyo alam ang history. Balikan nyo sa salvation history. Abraham. Kay Abraham. Diba, sumunod si Abraham. O pagkatapos kay Abraham, sino na? Saka pala dumating si Moises. Yung Mama Mary. Huli-huli pa daw ni Mama Mary. Nanay ko po, ano pa naman yung salvation history niya. Huwag kakalimutan. O, tapos, kay Moises, kanino na na-transfer yung pagpapakilala ng Diyos? Ay, panahon na ng mga Propeta. David. O panahon na ni Haring David. Diba yung succession yun eh. O, tapos ni Haring David, Haring Solomon. O, tapos ni Solomon, Propeta. mga propeta. Dire-diretso na yun. Ano? Ayun, nakakalimutan. O, tapos nun, sino na ang final stage? Jesus. Ayan, si Jesus na. Yan na, si Jesus. Ang kaganapan ng pahayag ng Diyos. Siya na ang buwaba sa lupa. Ang nagpatunay na totoong may langit, totoong may ama na nagmamahal sa atin. At sino na nagpatuloy ng pagpapakilala sa Diyos after ni Jesus ay yung kanyang 12
Kaya isinugo niya at ang mga ito ay nangaral at doon nagsimula ang evangelisasyon. Ano? Doon nag-umpisa. Kaya nga, anong linggo ay, anong fiesta ng linggo? Pentecostes. O, ano daw ang sabi ng mga pari? Ang Pentecostes ay ano ng simbahan? Birthday. Birthday. O, birthday ng ating simbahan. Official, ha? Official. Kasi yung launching ng simbahan ay ng i-gather ni Jesus yung kanyang 12 disciples at ibinigay kay Peter ano ibinigay kay Pedro? Susi. Ayan, ang mga susi ng kaharian ng langit. Huwag niyong kakalimutan yun kasi yan ay gagamitin ninyo sa inyong pagtuturo. Launching sa Pedro at ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng bato ito ay tatayo ko ang aking simbahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang kasalanan ng katawalin mo ay hindi. Ang kalagayan mo sa lupa ay kakalagayan sa langit. Ang hindi mo kalagayan sa lupa ay hindi rin kakalagayan sa langit. Dapat memorize yan ang bawat katekista. Kasi yan ang pinanghahawakan natin batayan na talagang ang Catholic Church ang itinatag ni Jesus. Ano mo? Kasi dahil maraming maangkin na sila ang totoong simbahan. Pero kapag dahil ang Catholic Church na wala ang pangalan sa Biblia. Wala. Paano mo i-defend yun? Paano mo i-defend? Ang Katoliko simbahan na salitang Katoliko ay wala sa Bible. Paano mo i-depensa ang iyong paniniwala? Text. Paano mo ipapaliwan? Wala ang kaso. Kasi ang ibig kong sabihin, ang mga kausap natin na ibang sekta ay very literal. Lagi nilang sinasabi, hindi naman nakasulat yan sa Biblia, hindi kayo ang totoong simbahan. Ngayon, hindi naturo sa amin tayo ang totoo. Paano mo yun ipapatunay sa paggamit ng verse na yan? History. Yan ay Mateo 16, 16, verses 19 and following. O paano mo i-depensa? History. Early Church Fathers. Kailangan ninyong matutong mag-depensa kasi sa loob ng tuturuan ninyo, lalo na na-assign kayo sa grade 6 o kaya sa grade 4 na uma-attend ng kanilang Bible service sa ibang sekta. Nagtatanong ang mga yun. Nagtatanong sila, paano ko natalo ka sa explanation? O di, talo ka. Paano mo i-depensa? Aming nag-isip, ikaw ma, paano i-depensa? Ang dali-dali. Kanino binigay ang susi? Pedro. Santo Papa. Diba? Kahit wala yung salitang Katoliko sa Bible, ang unang-unang i-depensa mo, kanino ibinigay ang susi ng kaharian ng langit? O di kay San Pedro. Ibalik-balik na rin mo man ang Biblia. Walang ibang pangalan mo, lumay nila kung isa kay San Pedro. Yun lang ang pundasyon noon. Ibinigay ang susi kay Pedro. Kaya nga, paano mo i-depensa na ikaw nga ay itong simbahan na ito ay itinatag ni Jesus ay sa Katoliko? O di sasabi mo kasi nang kinausap ng itinatag ni Jesus ang simbahan, iniwanan niya ang susi kay Pedro, hindi kay Manalo. Diba, yun ang ginigiit ng mga iglesia eh. Sila ang totoo at sila lang ang maliligtas. Kailangan yung mga Bible verses na yan, alam mo. Kasi
debate na dyan, mga cases dyan. Dahil madami silang nagbubugin. Nadami sila na sa TikTok, marami sa Reels. So, paano magpapa-anuhan ang iyong ang dictate? Basta panindigan ninyo ang susi kay Pedro lang ibigay. At nauna si Pedro kaysa kay Manalo. Kaya nang pinanganak si Manalo, 1914. Kaya nang pinanganak si Pedro, matanda pa siya kay Jesus. Diba 30 years old si Jesus na bininyagan? Nagkakilala sila si Jesus ay 30 years old. Eh gano'n na matanda si Pedro ay siya isang mangingisda. Siguro mga 10 years or 20 years older si Jesus si Pedro kay Jesus. Kasi may pamilya na si Jesus. Bakit po kay San Pedro binigay ni Jesus ang susi para malagsasan? Ayun ang kanyang pinili. Yun ang pinili. Kahit na si Pedro ay maraming hindi ko nagsalita kung katangian. Si Pedro pa rin ang kanyang pinili. Bakit? Kasi si Pedro ay hindi na sarili niya ang i-represent. I-represent ni Pedro ang iba't ibang ugali ng mga tao. Tudero, masagilero, mayabang, diba? Si Pedro yun mapusok. Ano pa? Yung assertive sa sarili niya. Diba sabi niya, over my dead body, hindi ko papayagan na ikaw ay mamatay. Pero nung dumating na ang ginawa, Natwa. ang ginawa, kinuha niya yung kanyang tama at pinutulit niya nung alipi. O diba? Pinatunayan niya over my dead body. Kaya lang, nung inaano na si Jesus, ano na nangyari, hindi ko siya kilala. O diba? So, si Pedro, inirepresent niya ang different kinds ng ugali ng tao. Ang pagdating sa kagipitan, pumipili sa Diyos. Di ba may mga ganun tao? So si Pedro represents yung mga ganun klaseng ugali. Pero si Pedro ay, bago siya namili, naalala ninyo, hindi kasi kayong palabasa, si Jesus magdamag ng dasahin sa mundo. Anong pinagdadasal niya? Yung kanyang mga alagad, sino ang pipiliin niya doon na maging leader? Pinusundan na muna ang kanyang amang sa langit bago niya napili si Pedro. O yun ang chosen ng kanyang ama si Pedro. Kaya wala tayong choice to di. Wala siyang choice to di sundin ang kagustuhan ng kanyang ama. Okay, siya, ito na tayo. So, nag-aral na, umpisa ang evangelisasyon at ang evangelisasyon ay nagbunga ng teolohiya. So pag sinabi teolohiya, yan ay scientific study of the Word of God. Alam ko, tinuro ko na yan Ang para yan ay maintindihan, may mga branches yan. Merong exegesis, ito yung mga nag-i-interpret, tapos andyan yung mga hagiography, yan yung ini-interpret ang mga sulat, may mga yung grammar, kasi hindi naman atin ang Bible, no? Hindi atin ang salita, ang original na salita, kaya kailangan nilang pag-aralan ang culture, ang tradisyon, at ang way of life ng mga Hudyo para ma-interpret nila yung Bible. Kaya ang Bible ay hindi ordinaryong basta lang binabasa. Kailangan niya na i-interpret. So, ng mga theologians. So, dahil matataas ang mga ginamit na mga salita ng mga theologians, ay kailangan ibaba ito sa kayang unawain ng karaniwang tao. Kaya dyan pumasok ang catechesis. Ano po? Ang catechesis is, ano nakalagay dyan? Ang layunin niya ay dalawa. Ang layunin ng catechesis, alam ko, catechesis na yan. Hindi.
pinapaliwanag in details yung salita ng Diyos. Yun ang catechesis upang maging mula, aktibo at buhay ang mananampalataya sa liwanag ng pagtuturo. Yun ang catechesis. Kaya nga, sino gagawa nun? Ang katekista. Kaya tayo may katekista. At ano yung ginagamit ng katekista? Papasok ang kateketika. Ito yung mga tools, approaches na gagamitin para ito ibababa sa mga younger people. Ano po? Paano yung mga nalalaman mo sa isip mo na masyado mataas ay ibababa mo sa mga grade 1, grade 2, grade 3. Ang tawag dyan ay kateketika. O yung method. At ano yung method na gagamitin natin? Isla. Alam mo isla? So, para mas lalo tumanito ang katekista, may mga libro, no? Ang tawag ay Katesismo. At ang official book ng ating catechesis ay ang CCC. Ano yung CCC? Catechism of the Catholic Church. Ano yung CCC? Catechism of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church. CCC. Sa Tagalog, Katekismo ng Iglesia Katolika. KIK. Okay. So, yan ang relasyon, ano? Yan ang pag-uugnay-ugnay na nag-branch out ang evangelisasyon. So, ang evangelisasyon ay ang kabuuang misyon ng simbahan na may hatid ang mabuting balita sa lahat ng tao. Yan ang ginawa ng mga alagad noon. Kaya sila ay sinugo ng dalawa. Kodak na naman ang kodak. Okay. Merong layunin ang evangelisasyon. Tulungan ang tao na sumampalataya sa Diyos. Kaya ng Diyos na makiisa sa ating buhay. Nagamin at ang lahat ang ipinahayag ni Jesus. O yan ang evangelization. Meron akong kapitahay. Iyayakan mo magkatikista. Kasi pa lang siya, siguro mga 40s. Sabi na sa akin, sister, hindi ako pwede kasi iba ang aking religion. Kasi tiyahin niya, lagi ko nakikita nagsisipat yung bilbo. So, inisip ko na active din siya. Ano pala siya? Agnostic. Meron gan pala ng religion. Sabi ko, agnostic? Sabi niya, naniniwala ako sa Diyos. Pero, walang pakialaman Diyos sa buhay. Yun. Hindi niya tinanggap. No? Hindi niya hinahayaan ng Diyos na makisa sa kanyang buhay. Siguro, ayon sa mga nasabang kong katsismisan, madami siyang heart. Ang tawag niya, marami siyang kabuluhan. Na siguro, nagdarasal siya sa Diyos, hindi granted yung prayer niya, kaya para sa kanya, ang Diyos, may Diyos, pero hindi gumagalaw sa buhay niya. Kaya siya naging agnostic. Mabuti na may doon, at least, naniniwala siya sa Diyos. Kaysa naman sa mga ateista na ayaw naniniwala sa Diyos. Okay. So, ang theology ay may tatlong kadluan o sources of faith. Ang banal na tradisyon, ang banal na kasulatan, at ang church magisterium o magisteryo ng simbahan. So, yung magisteryo ng simbahan, siya yung nagpapaliwanag. No? Kaya nga, sabi, hindi pwede i-interpret ang Bible ng sarili nating sikap. Kasi sabi ni Pedro, sa kanyang unang sulat, pag hindi maintindihan ang salita ng Diyos, lumapit sa mga matatanda ng iglesia. No? Sa mga matatanda ng simbahan. Kaya para maipaliwanag ng mahusay ang hindi maintindihan. Sabi na, ang church magisterium hindi ibig sa salita ng Diyos, kundi naglilingkod upang ituro ng wasto ang pahayag ng Diyos. No, naalala
Nagtatanong ako sa kanya, Father, kailan ba nasasabing late pagdating sa misa? Tapos ano sabi niya sa akin, ano ba ang nasa Bible? Kasi maraming iba-ibang interpretasyon kailan ka considered late sa misa. Yung ibang pari nagsasabi, pag nag-sign of the cross na ang pari, late ka na, hindi ka na pwedeng mag-komunyon. Ang iba namang pari nagsasabi, kapag ginamit mo ang mga readings, pwede ka pa rin daw mag-komunyon. Pag di nakakalito na, kaya sabi ko, Father, ano ba talaga tama? Tapos sabi niya, ano ba sinasabi sa Bible? At sinad niya yung aklat ng mga gawa, 42. Aklat ng mga gawa, chapter 2, verse 42. Ang unang sentence doon, nagkakaipon ang mga tao. So, during the assembly, o yung pagpasok, yung pag-ipon ng mga tao, waiting for the mass to start, yun daw ang umpisa ng misa. Yun ang sabi niya sa akin, walang ibang mas mataas sa Biblia. Ipinapaliwanag lang ito ng simbahan. Kaya konsensya mo na kung mamumunin ka o hindi. Kasi sabi ng iba pa, pag inabutan mo yung pagsisisi, ako'y nag-uumpisa sa Diyos sa mga pwede ka pa rin ka mamumunin. Okay. So, pero tama lang na sinabi, pag-iipon. No? Kaya kung talagang gusto mo mamumunin, edi mag-advance ka ng punta. Kaya lagi ako sinasabi ng bahay namin, take ka na naman. Kasi, nandun ako, nakapila na ang posisyon. Nag-bless ako sa kanya, take ka na naman. Lagi niya sinasabi. Kasi nga, naka-ano na nag-bell na yun, mag-uumpisa na lumakan ang posisyon. Take na nga naman ako, hindi ko ilapit yung pag-iipon. Okay. So, ito ang kampanya ng simbahan, ipangaral at palaganapin ng salita ng Diyos at ituro ang mga aral ng Jesucristo at manatiling tapat sa salita ng Diyos. So, paano palaganapin ang salita ng Diyos? Yan. Sa pamamagitan ng catechesis. So, anong catechesis? Ang catechesis ay hindi subject kundi way of life o ulit ng pamumuhay. Methodology in brief yan. Kasi mga ako methodology dinulong. So, ayon kay Pope John Paul II, ang catechesis ay pagbubog ng pananampalataya at pagtuturo ng aral Kristiyano na ginagalang sa isang maayos at pinalangkas na pamamalian upang akalin ang mga makikinig sa kabuuan ng buhay Kristiyano. Kaya nga may lesson plan. Maayos na pamamaraan at hindi na lang. Kasi hindi pwedeng topsy-turvy ang inyong aralin. Hindi pwedeng mag-umpisa sa huli bago mag-e-end ka sa umpisa. Hindi pwedeng ganon. Kailangan sunod-sunod. So, ang catechesis ay isang uri ng paglilingkod sa salita ng Diyos. Ang kanyang layunin, paglinang ng pananampalataya at paghubog ng asal Kristiyano. Kaya nga mahirap siyang ituro. Mahirap ituro ang salita ng Diyos kasi naka-focus siya sa development ng pananampalataya at saka ugali ng isang bata. Hindi katulad sa mga academic. Yung mga academic subjects, naka-focus lang siya dito sa utak. Kung gusto mo siyang gamitin after na ikay graduate, nasa sayo yun. Halimbawa, katulad ko, nag-aaral lang ng, kasi gusto kong matuto ng stereotyping, nag-aaral lang ng ilang months lang doon. Yung vocational, tapos na akong mag-aaral. Dahil hindi ko naman siya pinapractice, wala naman. Wala lang. Kaya ko lang siyang basahin, pero hindi na ako mabilis sumula. Kasi, iisipin pa ng utak ko, ano stroke doon, ano ganyan. Okay, so, pag hindi ginagamit, napurol, pero ang salita ng Diyos, kailangan gamitin araw-araw. Ang ipinapakita yon sa ating pag-uugali. Kaya para inform yung bata na dati hindi naman naniniwala sa Diyos,
isa lang. Kahit isa lang ang napagsimba mo. Napikin mo na yung sarili mo, congratulations, may nakasimba ako. Kasi hindi naman yan sa dami. Yan ay nasa quantity. Okay, kung napasimba mo nga ang madami, ay nagkaroon man sa loob ng simbahan. Ay di failure pa rin yung ating pagtuturo. Naintindihan po ba? Kaya nga, napakahirap ituro ng salita ng Diyos. So, dahil ang katekesis ay bahagi ng gawain ng simbahan na papayag ng salita ng Diyos na ang layunin ay linangin. Linangin ang panimulang pananampalataya upang maging mula buhay at aktibo sa liwanag ng pagtuturo. So, sino ang gagawa ng katekesis? Siyempre, ang katekista. Mula sa salitang katekein na sa Griego, ayan ay na-translate sa Ingles, echo, ay alingaw-gaw. So, sabi nga, alingaw-gaw, wala kang ibang sasabihin kundi ang turo ni Jesus. Ano po? Tawag ito. Kailangan ang may pakilala mo ay si Jesus, hindi ang iyong sarili. Katulad ng sinabi ni Duterte. Ang sabi ng matandang Duterte, ang Biblia ay isa ng lumang aklat na baliwala na. So, yun ang sabi niya, ay nakulong na siya sa hili. Baliwala na. Hindi na dapat binibigyan ng pansin. Kasi matandang aklat na lang yun. So, hindi pwede. Kasi ang salita ng Diyos ay umaalingaw-gaw. Mula sa origin niya, mula sa original na pinanggalingan, yan ay patuloy na nagre-resound, bumubumerang. Ayan, hanggang sa ating panahon. So, hindi pwedeng sabihin, luma na at wala nang silbi. Kaya ang katekista ay nagpapagturo sa pamagitan ng bibig. O, maganda ng mga katekista. Tulad kayo ng mga endorser at advertiser ng isang product. At napakahirap i-endorse o i-advertise ang salita ng Diyos. Ang hirap niya ibibenta. Bakit? Instead, inaano ka na. Bakit mahirap ibenta ang salita ng Diyos? Okay, bakit mahirap ibenta ang salita ng Diyos, sisters? Asa na kayo? Hindi ko kayo matawag. Sister, mahirap ituro, gawa ng halimbawa, dapat maging mabuting example ka muna bago ka makapagturo ng salita ng Diyos. Okay, ano ba? Bakit mahirap ibenta? Kagaya ko dati sis, para lang akalain yung mga terminology na sa Bible. Ano yung akala mo pagkakabasa mo yun, ang ibig sabihin, balik ka lang natin yung pero kung pala siya, dapat natin Okay. So, isa pa. Bakit mahirap ibenta? Maraming pulo para distract sa commercialism. Oo nga, maraming distraction. Katotohanan po, ang mga sinasabing katotohanan sa Okay. sa katotohanan. Maraming hindi interesado. Maraming distraction kasi hindi sila interesado. Ano pa? Oo. Mahirap po ibenta kung ikaw mismo ay hindi ka sold doon sa product na ibinibenta mo. Wala kang pinag-knowledge, kaya hindi siya masyado ma-explain. Kaya hindi mo siya makuha yung interest ng mga sinasabihan mo. Okay, so lahat ng sagot nyo tama yun, ano? Mahirap ibenta kasi may mga taong ayaw bumain. Kasi pag tiyakap mo ang salita ng Diyos, ang unang mangyayari sa'yo, babalik ka. Ayaw nilang alisin ang kanilang masamang buhay, ayaw nilang tanggapin yun. Ano po? So, kaya, napakahirap niyang ipagbili. No? Mahirap siyang i-advertise. Kaya kailangan mo na
Kasi sabi nga sa inyo, saksi ni Kristo sa salita ng Diyos at gawa at sa uri ng kanyang mamumuhay. Kaya kung hindi mo naman ikaw at hindi naman nakikita sa iyo yung itinuturo mo, hindi ka rin makakapagbenta. Diba? Kaya naalala ko mga beauty products, pinapakita yung mga wrinkles, wala. Wow, sabi ko, parang ang sarap pilihin. Tingnan mo comments, wala pang nagko-comment. So, ibig sabihin, wala pang bumibili. Madami ko, di ba? Mga advertisement. Okay, kaya sabi dito, you cannot give what you do not have. So, kung hindi ka mabait, inside and out, hindi mo maibibenta ang salita ng Diyos. Sabi nga sa Santiago 2:16 hanggang 19, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo sa aking mga gawa ang aking pananampalataya. Yan, ano? Bakit naka-example niyan si Isaac at Abraham? Kasi si Abraham ang father of faith. At paano tinest ang kanyang magiging matibay ang kanyang pananampalataya? Paano tinest? Hindi siya nagpatuloy ihandog ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Sabi na, anong pangako sa kanya ng Diyos? Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham? Isa, hindi ko marinig. Anong pangako sa kanya ng Diyos kay Abraham? Yung exact word. Magiging kasing dami ng buhangin sa kabindagan at sa bituin sa langit ang iyong lahi. Yung lahi. Kaya syempre ito naman ang dumami ng mga karaming anak. Wow. Tapos ang asawa mo ay 60 years old na. Anong dadami? O kaya lang, ilan ang binigay ng Diyos? Ilang anak ang binigay? Wala. Kaya isa. Icha. Ang pronunciation ng Icha ang pinagtawanan. Pinamili ko din. Kasi nagtawan sa Sarah. Pinagtawanan niya yung sinabi ng kanilang mga panauling kandahan na siya ay manganganak sa susunod na taon. Ay bakit nagtawa si Sarah? Kasi siya matanda na siya, 60 years old na siya eh. At si Abraham ay 90 years old na. Magkakanak ang 2 taon. Ay nagkanak naman siya talaga, di ba? Okay, kaya lang isa lang. Kaya nga si Sarah, dahil wala siyang faith, nagpabuntis. Pinabuntis niya yung katulong niya kay Abraham. Kaya nga sila magkaaway ngayon. Nagkaaway Iran at Iraq. Kasi sabi niya, kami ang firstborn. Sabi niya, sino ba yun? Anak ni sa katulong? Israel. Ano sabi naman? Ako legit. Ako legit, sabi ni Isaac. Okay, kaya syempre ang legit ang laging nananalo. Okay. So, ang katikista ay tawag nagsasagawa ng pagkakatekesis at paghuhubog. Yan. At ang pinaka-number 1 katikista ay ang obispo. Kaya kung ano sabihin ng obispo, kailangan natin sumunod. At ang pinaka-highest na bishop ay walang iba kundi ang Bishop of Rome, si Pope Leo XIV. Obispo siya eh. Tawag sa kanya, Bishop of Rome. So, susunod na katikista sa parokya ay ang Mali. Then, tayo, yung mga laiko sa misa ng ating binyag, nakikibahagi tayo sa pagkapropeta ni Kristo. So, meron tayong 5 haligi o 5 pillars of catechesis. Tandaan niyo yan, ha? Ang unang pillar o ang unang haligi ay ang sacred scriptures, yung oral and written tradition. Kasama yan. Pangalawa, yung creed o yung sumasampalataya ako. Kaya isang katikista hindi yan memorize
ay memorize na. Then, yung sacraments at ang liturgy, yung 7 sacraments. Then, ang 10 commandments para sa morals, na morality. At ang panglima, ang panalangin ng Our Father. Yan ang 5 pillars ng catechesis. So, kung ang catechesis ay may sources, yung 3, sacred tradition, sacred scripture, and church magisterium, meron naman siyang 5 pillars. Kailangan memorize yan by heart. At sila ang modelo ng ating tutularan ng pagkakatekesis walang iba kundi si Jesus. Ano ang magkakayahan niya natin sa Kanya? Gumamit siya ng banal na kasulatan. Then, gumamit siya ng pagpapaliwanag. No? Malimit, gumamit siya ng talinghaga. Then, kasi ito naturo ko na sa inyo, kaya mabilis lang. Makikipag-usap o dialogo. O yung 3 niyang pamamaraan. Yan. Lalo na idinala niya ang simbahan kay Pedro. Do you love me, Peter? Yes. Okay, so, ano yung pang-apat? Mayroong pagkakasunod-sunod at dahan-dahan. Saan niya pinakita? Doon sa babaeng Samaritana na humihingi siya ng tubig. Panglima ay talinghaga ng gawain. Yung mga isla at mga magsasaka. Then, ang pag-uulit-ulit. Madala siya lalo na yung kanyang kamatayan at yung kanyang pag-natatag ng Eucharistia. Diba, paulit-ulit yun? Yung buong chapter 6, kung babasahin niyo yun, ano sabi? Tunay na sinasabi ko sa inyo na ikaw ay Pedro. Ano sabi pa sa Eucharist? Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun ay paulit-ulit niyang sinasabi. So, bakit niya ginagawa 3 times lagi? Peter, do you love me? Bakit? Kasi binibigyan dahil siya ay Hudyo, sa isang Hudyo, kapag 3 beses dinulit ang isang salita, ibig sabihin, very important yun, na kailangan memorize mo at huwag mong kakalitaan sa iyong buong buhay. So, ang 7 paraan ay iyakong sa tagapakinig. Example, yung pastol, ang tagapakinig niya ay mga nagpapastol. Yung bukid, ang kanyang tagapakinig ay mga farmer. At ang mga mangingisda ang kanyang tagapakinig, kaya ginagamit niya ay lampa. At 8, paraan, humirang siya ng komunidad, yung kanyang 12 apostles. Dinagdagan niya ito ng 120. At dahil wala na si Judas, sino na ang kahalili ni Judas? Si San Matias. At halos sa loob ng 3 taon ay kanyang nabuo ang nasa 120 katao. Pero ang mga yun ay umalis. Bakit umalis? Bakit umalis yung 120? Sa isa, hindi ko marinig. Ayan, hindi nila matanggap. Nakakainin nila si Jesus. Ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, kasakbo ang pagiging saksi. No? Ano sabi ni Jesus dyan? Ako ang mabuting pastor. Ayan. So, ibig sabihin, kung ano yung kanyang sinasabi, pinapakita niya sa kanyang gawa, kaya siya isang credible na nakapagturo ng pananampalataya. Kasi lahat na sabihin niya ay nangyayari. Kaya walang sablay na ang kanyang mga tagapakinig ay naniniwala sa kanya. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit, iniisip nila si Jesus ay pag-aanong tinapay na kanilang papapakin.
O, hindi naman nangyari yun. Ano? Kasi hindi pa yun ang oras ng pagpapakain ni Jesus. Kailan nangyari ang pagpapakain ng kanyang katawan? Kailan? Ayan, Last Supper. Kaya nga kapag si Jesus ay nagkakatekesis, pinagsasama-sama niya ang kanyang mensahe sa buhay, ang kanyang buhay, komunidad, at ang paglilingkod at panalangin. Ano? Kaya yan ay tinatawag natin doctrine, moral, buhay komunidad, and worship, panalangin. Kaya doon sa style ni Jesus, yun ang gagayahin natin. Kaya tayo rin ay may doctrine, may morals, at may worship. Si Jesus ay nangaral bagay sa kabuuan ng pagkatao ng tao. Ang laman, yung content, at process, or methodology ay laging magkaugnay. Kapag siya ay tinatanong, hindi siya sumasagot ng simpleng oo. Ano? Nagkikwento siya. Nagbibigay kagad siya ng sample. No? Example. Yung sino ang makakapasok sa langit. Ano ginawa niya? Kumuha siya ng isang bata. Pinakita niya sa kapatang people. Ano sabi niya? Unless you become a child, you cannot enter the kingdom of God. Yun ang sabi niya, di ba? Meron siyang visual aid. No, hindi lang siya dumadagdag, may visual aid siya. Ano bang ginamitan niya ng visual aid? Yung pinagaling niya na nakagano ang kamay. Di ba? Anong eksena yun? Na siya ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. So lahat ng turo niya nilakit na ebidensya para yung maniniwala ng kanyang mga kausap ay maging matibay at matatag. Kaya naman si Jesus ay madalas sumagot ng mga tanong sa pamagitan ng kwento, katulad ng mabuting Samaritano o yung daan patungong Emmaus. Yung lagot sa Marina, di ba? Sino? Who is my neighbor? Sabi niya. Pero, nagkwento siya. Kaya sa paggamit ng mga kwento, pakikipagdialogo, diskusyon, inaakay ni Jesus ang mga nagpapakinig niyan na ang kanilang mga katanungan ay nasasagot na sa kanilang isip at puso ang mensahe na nais niyang iparating sa kanila. Yan ano? Kaya nga, dahil dyan sa kanyang training, natuto ang kanyang 12 alagad. Kaya nung ang mga alagad naman ay nagkatekesis noong mga first century, kung paano nagturo si Jesus, ganun din ang kanilang ginawa. No, ang pagpapahayag ng mga apostol tungkol sa Mesiyas na dumating. Ano ang laman? Ang kanyang kapanganakan ng Mesiyas, ang kanyang buhay at ang buhay magliligtas. Yan, ano? Kaya, hinugna ang kanyang mga alagad, isinugo na. Si Kristo ay isinugo ng Ama, at si Jesus ay may misyon at gawain mula sa Ama. Kaya ang pamamaraan ni Jesus ang pinaka-fundamental na estratehiya na mahalaga nating tularan. Tinawag tayo bilang katekista upang tulungan ang mga bata, kabataan at mga adult na malaman ang sagot sa kanilang katanungan sa kahulugan ng kanilang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga kwento, banal na kasulatan at tradisyon kasama ang ating imahinasyon. Ang pamamaraan ni Jesus ang Yan. Kaya nga, ayan na tayo. Ituro ko na yan eh. Ang pagtuturo ng katekesis ay isang malaking hamon para sa katekista. Ang daloy ng pananampalataya ng bata ay nakadepende sa pananampalataya ng katekista at sa kanyang pamumuhay. Example, mga previous na mga BFF, isang teacher din siya. Pero hindi siya retired. Kasalukuyan siyang teacher. Nagkaroon ng issue tungkol sa abortion. At saka, kasi noong mga panahon yun, yung RH law, yung ano ba ang laman ng RH law? Abortion and hindi pa. Marriage. Ayan, no? Yung
divorce. Naniniwala siya sa divorce. Ang simbahan hindi naniniwala sa divorce. Tapos, siyempre nag-explain kami tungkol. Ganito din, methodology din tinuturo ko. Ayaw niyang tanggapin yung batas ng simbahan. Eh, paano naman daw kung hindi na hindi na pwede magsama ang mag-asawa. So, pinaninindigan niya na kailangan mag-divorce. Eh, tinuturo natin ay hindi mag-divorce, kailangan mag-make up yung mag-asawa. So, dahil sa kanyang paninindigan na yun, hindi siya nakagraduate. O, kasi, hindi pwede, natuturo ka ng pagsasama ng pamilya, tapos ang nasa isip at puso mo, pwede pala mag-divorce. So, nagkokontra yung dalawang bagay. At makikita yun sa magsasalita. No, makikita yung buko ka sa labi mo yun. Kaya, na-disqualified siya sa pagiging katibista. Hindi ko alam kung ano ng organization ang kanyang sinasamahan niyo. Ano? Sayang. Mag-usay ka naman siya. So, hindi pwede yung turo na si Baha kung kontrahin natin. Ano? Hindi pwede. Pag gano'n ang mangyayari, ay huwag na lang magkatikista. Kaya nga, ang pagtuturo ay mayroong katikista ay may pangkalatang katubay, hindi sa pamamaraan ng pagtuturo. Ano nakalagay dyan? Ang bisa ng pamamaraan, nakasalalay sa maayos na paggamit nito. Kahit na marami tayong method, naalala ko, inausap kami ni sister na sa Tayabas, Quezon. Meron silang binuon libro na para din isda, pero ituturo pa rin, titignan pa rin kung paano maya kayo dito. Then, kailangan ang kasanayan sa iba't ibang at pamamaraan ng catechesis na nakabatay sa karanasan. Unawain mga yugto ng pamamaraan at kung paano iaangkop sa mga tinuturuan. So, ang yugto natin yung isda, yung introduction, yung story of the Bible, preaching, and application. Then, walang may tuturi na isang mahusay na pamamaraan ng pagtuturo. Ibig sabihin, lahat ng method ay perfect. Kaya lang, depende, magiging perfecto kung ang tagapakinig o nakadepende sa tagapakinig sa antas at sitwasyon, karanasan ng faith sa buhay. Example, yung tagapakinig mo ay mga bata, madalas akong makonsume, lalo na sa high school noon kasi hindi siya mabait yung principal. Talagang nilakap nila ang religion. Kaya lang walang room. Nagtuturo kami sa mga corridor. Daan-daanan kami ng mga estudyante, mga teacher, may mga dalang blackboard, may mga anong dala. O di lagi nai-install mo ang pagtuturo. O kaya natin kami sa ilalim ng puno ng akasya na biglang kukulimlim at biglang papatakakulan ang buwan. Kaya isa sa alang-alang, yung tagapakinig. Kaya lagi ko sinasabi niyo sa mga tinuturuan mo, huwag yung titigan ang ulam. Huwag titigan ang ulam. Sister, kumukulimlim. Huwag titigan ang ulam para hindi bumagsak ang ulan. Ano ba ito naman ng Diyos? Pag malapit na ako maturo sa matapos yung turo, sa kapalag siya mag-umpisa ng pagbuon. At least na ituro mo na yung dapat mo ituro. So, nakadepende rin sa mabuting balita. Hindi pwede na meron mo sa ituro, tapos hindi sila swak. Hindi sila compatible sa iyong paksa. So, hindi rin tatalab ang iyong iniluturo. So, ang yaman ng salita ng Diyos ay di magkakasya sa isang pamamaraan. Kaya nga, number 3, nakasalalay sa tatlong saligan sa banal na kasulatan, tradisyon at karanasan ng tao. Pang-4, nakasalalay sa espiritual, emosyonal, physical, nakapaligiran ng catechesis.
Halimbawa, emosyonal. Umalis ka sa bahay, may problema ka o nag-away ka, talo kayo ng asawa mo. Pagdating mo sa room, wala ka sa kondisyon. Diba? Kaya ano gagawin para mapunta sa kondisyon? Dumaan ka muna sa simbahan, malamigin ang ulo mo. Dahil kung hindi, kawawa ang iyong tuturuan, baka yun ang iyong mapuntunan. Ano? Kaya kung hindi matanggal yung emosyon, huwag nang magturo, kawawa ang bata. Ano? Physical na nakapaligiran. Katulad ngayon, masyadong mainit. Ano? Hindi maintindihan ang ating super, ano sabi? Super El Nino. O kaya yung spiritual. Ayan, no? Hindi ka palasimba. Ay nangangaling kang hindi maging mabuti katikista. Then, number 5, nagiging mabisa ang lahat ng paraan sa tulong ng Espiritu Santo. Ayan, ano? Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, magkaroon kayo ng debosyon sa Espiritu Santo. Bumili kayo ng libro o na booklet ng Espiritu Santo. Kasi yan ang ibinigay sa atin ni Jesus at ang pangako ng Ama. Ano sabi niya? Wala siya magiging tagapagturo. Papaliwanagin niya ang inyong isip. Kaya kung nahihirapan kayo intindihin ang ating ginagawang lesson plan, aba, ay kausapin ng Espiritu Santo. Holy Spirit, bigyan mo naman ako ng matalinong isip. O ng karunungan, maintindihan mo itong ginagawa ko. Laging consult the Holy Spirit at hindi kanya pababayaan. Okay, so, sabi nga, ang catechetics o catechetica ay pamamaraan. So, nakasalalay din sa iyong approach, strategy, and technique. Paano yan yung style, kanya-kanyang style. Style ni Jesus, lagi ang ating gagamitin. Then, catechetical methodology sa Pilipinong catechesis, panahon ng mga apostol na natin nanin yan. Sa panahon ng mga apostol, yan yung charismatic, may mga pasayaw-sayaw, may mga makanta-kanta, yan, ano? At yan ay isinasabuhay ng mga charismatic movements. Yan, ano? At isa yan sa mga nagpasigla ng ating pananampalataya. So, sa panahon ng mga Kasila, paano sila nagkatekesis? Ang tawag niya na ibahos las pagmanas. Ano yun? Ang mga Pilipino, yung mga tuturuan, pag gumateng na ang simbahan, ibig sabihin, oras na ng mga bata para pumunta ng simbahan. At sa ilalim ng kampanaryo, kung kayo ay nakakapunta sa mga matatandang simbahan, doon sila nagtuturuan sa ilalim ng kampanaryo. Kaya mabahos las kampanas sa ilalim ng mga kampana. Yan, ano? Bawal kasi doon pumunta sa altar. Yung lumang simbahan, talagang may communion rail. May communion rail yun. Sagrado yung lugar na yun, hindi pwedeng tawirin ng kahit na sino maliban sa sakristan mayon at sa panig. Pag may ordinaryong taong tumawid doon, aba, ay seservo ng kanang panig ng maghapon para nakagawa ka na ng isang napakalaking mortalsin. Bawal tawiran yun. Kaya ngayon ibinaling ang mga communion rail. Bakit? Kasi nababastos o na-desecrate ang altar. Alin doon ang altar? Ano ang altar? Pag pumasok ka sa simbahan, ano ang altar? Hindi. Oo, yung lamesa, yun ang altar. Nakita niyo, hinahali ka ng pari yun. Hinahali ka ng pari yung altar kasi yung altar ang kumakagawan sa katawan ni Kristo na nakahimlay, na namatay. Yun ang kanyang altar, kaya tayo naguguyuko o nagbulod ng isang tuhod, hindi yung tabernacle. Kasi noong unang panahon walang tabernacle, ang nandun lang ay mesa. Mesa lang. Eh bakit nauso ang tabernacle? Kasi maraming hindi
hindi nangungumunyon. Madaming kinokonsecrate. Bakit maraming hindi nangungumunyon? Kasi noon, bawal mangumunyon ng hindi ka nag-umpisal. O, kaya yung mga tao ay nag-umpisal. Kaya maraming natitirang consecrated host. Kaya yung tabernacle doon inilagay. Naintindihan ko? Yun ang dahilan bakit may tabernacle na. Pero ngayon, ang mga tao ay din nangungumpisal, kumunyon na kumunyon. Yun naman ang nangyari ngayon, kaya nagkakaroon ng shortage na consecrated host. Okay. Bakit? Sa panahon kasi ng Vatican II, kaya Vatican II na tayo, nagkaroon ng renewed and integrated catechesis. Tinanggal ang rail. Tinanggal. Kasi yung communion rail, yun ay sumisimbolo sa langit. Sumisimbolo kayo, yun ay kaya pag misa, yung communion rail ay inubuksan. Ibig sabihin nakabukas na ang pintuan ng langit, lahat ng pintana ng langit sa oras ng misa. Nagjo-join na ang spiritual world at ang mortal world sa oras ng misa. Pero nung pagdating ni Pope John Paul II, kailangan wala na raw hadlang ang tao na makarating sa langit habang nasa lupa. No? Kasi ang misa is a temporary pakikinig ng langit sa atin. So, ano naman nangyari? Umabuso naman ang tao. Hindi na iginalang ang sakristiya, yung lamesa, hindi na ginalang, kung doon na nagpa-practice, doon na lang tawid-tawid, ginagawa-tawiran na lang ginong kalye. Kaya ibinalik ang communion rail para i-preserve ang kabanalan ng sakristiya. So, punta na tayo dito. Hindi na naman natin yan masyadong kaya. Dito na tayo. So, pedagogy of faith for Filipino of today. Sa kasalukuyan, ang gagamitin nating pamamaraan ng pagkakatekesis ay ang renewed and integrated catechesis upang higit na mabisa ang paghihikayan at nakakahikayan ang salita ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng pedagogy? Ibig sabihin sa dictionary, ano ibig sabihin yan? Ang o sino ng magiging guro, estilo o paraan ng pagtuturo. Sa wikang Griego, diyan ang gulayan. Pedagogyo. Ayan. Akayin ang bata. Naririnig ang cellphone. Pedagogy ay tamang paggamit ng mga pamamaraan sa pagtuturo. Naalala ko nung ako'y nag-confirmation pa. Itong-ito ko niya sa pedagogy. Okay. So, integration. Kailangan nga kasama ang integrated. Ibig sabihin, pinagsasama-sama together. Ayan. The first principle of catechetical methodology, ang kabuuan at pinag-isang karakter ng lahat ng pinagtibay na catechesis na nagalayon na epektibong dalhin ang inspirasyon ng buong mensahe ni Kristo sa isip, sa kalooban at puso ng mga Pilipino ngayon. O, diba? At kaya nga, ang pedagogy of faith for Filipino today and reduced catechesis o pinagpanibagong pagkakatechesis ay nagsasaliksik ng mga paraan upang mapasigla ang pagtuturo. Kaya nga ngayon ay gumagamit na tayo ng high-tech. Kanina, no? Ilagtay na yung tech, high-tech. Marunong si Ma'am mag-gana ng mga Bluetooth. Yan. Tinuruan kayo last week na ni Brother Ann. Paano gagamit ng mga gadget. Dahil yan na ang mundo ng mga bata. Ano po? Kaya kahit tayo ay dalawa na ang kulay ng buhok, kailangan mag-aral tayo gumamit or magpatikha. Mag-ipon para makabili ng laptop. Ako ay nag-ipon, tinunang ko yung laptop, tinuhulugan ko yung laptop. Yung unang-unang ko laptop, yun ay tinunang ko or siya, hindi siya laptop ni Edmo, Kalila. So siya ay nagkahalaga ng 12,000. Tinuhulugan ko siya ng 1,000 a month.
Kasi kaibigan ng kapatid ko yung pinutangan. So magandang kayo ng gano'n, kaya nagkaroon ako ng laptop. Ano po? May mga kaibigang generous, bibilihin nila yun, walang interes yun, ang mahalaga, hinuhulog-hulugan. Kaya sa loob ng 3 taon, nabayaran ko sa awa ng Diyos yung 12,000 na laptop. 3 years to pay. Okay. At nasira na yun sa awa ng Diyos, kaya may bago na ako laptop ngayon. Kaya lang hindi siya touchscreen. So, ito lang pinabili ko to, binili ko rito namin 3 taon. No, kaya mag-ipon. Hindi pwede yung mahal pa sa siya eh. Okay. Kaya kung talagang gusto natin maka-adapt sa ating modern na buhay, mag-isip tayo ng paraan. Paano tayo makakaipon? Okay. Paano ko nakaipon? Tatanungin nyo. I mean, kasi sa pamatin may allowance kami ng transportation. Iniipon ko yun. Tapos meron akong puno ng bayabas na laging namumunga ng pagkadami. Binibenta ko yun. At ang napagbibilang ko doon ay iniipon ko. Kasi sa isang bungahan, nakakapagbenta ako ng 1,500 na bunga ng bayabas. Pero ngayon, sa isang bentahan, sa isang twice a year na bumunga yung akin aking puno bayabas twice a year. Hindi siya nawawala ng bunga. Hanggang ngayon nga, nabumunga pa rin siya. Pero hindi na kasi dami noon. Kasi hindi na ako nag-iipon. Mabait yung aking puno eh. Tinutulungan ako makaipon, kaya nabumunga siya. At sino ang aking mga kliyent, aking mga teacher sa school, mga estudyante. Kasi daw pa, pwede mo magtinda sa labas. So, hindi na, mga teacher na lang ang akin. Kasi yung principal doon, mahilig sa bayabas. Araw-araw ko siya dinadalahan ng 2 kilo. Ewan ko kung saan niya dinadala yun. Araw-araw yun. Okay. Kaya yung bayabas ko, sabi ng kapatid ko, putuli na. Sabi ko, may sentimental value yun. Sabi ko, pag namatay ako, siguro pwede na putuli ng puno ng bayabas. Okay. Tagal pa, hindi pa lang mapatay. Taba na kaya ng pulo doon. Okay, so, nakailang mo kanya na ako ng bubong dahil sa pulo na yun. So, nasisira siya eh. Sinisira ng sa ngayong bubong. Okay, so, ayan, na tayo ay nasa pagsasaliksik ng paraan. Kaya magsaliksik ng paraan. So, nasabi ko nila, new method, bagong pamamaraan, new fervor, bagong sigla, at binigyan ko kayo ng demo last time. Nagsayaw-sayaw ako dyan. Then, nakasentro kay Kristo at nakaugat sa salita ng Diyos. Kaya, kapag nagawa mo yan, ano mangyayari? Ano ang renewed catechesis aids to teach minds, such lives, and imprint Christ in the hearts of the learners. Kapag hindi nyo nagawa yan, aba ay mag-isip-isip. Kailangan maiwanan ninyo ang image ni Kristo sa kanilang buhay. Kaya nga, ang integrated catechesis ay may 3 katapatan. Fidelity to God, katapatan sa Diyos, kaya nga, hindi pwede alisin ang salita ng Diyos sa inyong pagtuturo. Then, fidelity to man, katapatan sa tao. Sabi nga, yung Filipino catechesis ay laging enculturated, laging nababanggit ang kulturang Pilipino. Huwag kakalimutan na tayo ay Pilipino. Inaakay ang tinuturuan sa personal na ugnayan sa Diyos at magbahagi sa pangangailangan ng kapwa at magkaroon ng kamalayan. Hindi na makita ang susunod na sentence. Kamalayan.
Ayan, so, magkaroon ng kamalayan ng kaugnayan ng salita ng Diyos sa kanilang buhay araw-araw. Yan, ano? Yun ang integrated. So, hindi pwede na alam na ng bata tungkol sa Diyos, pero kailangan nakikita yun sa kanilang salita at gawa. Then, kailan naman siya. Fidelity to the church o katapatan sa simbahan. Ang katekesis ay isa sa misyon ng simbahan upang pagyamanin ang pananampalatayang Katoliko, pinangunahan at sinasamahan ng mga pamilya Kristiyano na makilala ang Diyos sa saan? Sa simbahan. Kilala ang Diyos, na makilala ang Diyos at sambahin. Okay, so dapat tumulong ang mga katekista sa pagbibigay sigla sa pamayan ng pag-iglesia upang mapatutuhanan nito na siya ay tunay na Kristiyano. Ang simbahan ay parehong ina at guro ng kanyang mga anak upang mahugin bilang silang maging leader sa mga pamayan ng Kristiyano at magpapatakosan. Sila ay tunay na ano? Nawala na naman siya. Tunay na alagad ni Kristo. Yan, no? Yan. Why? Upang hubugin sila maging leader ng pamayan ng Kristiyano at magpatutuon na sila ay tunay na alagad ni Kristo. So, paano nangyayari yan? Tulad sa amin, kapag kami ay merong Mayflower devotion, nagbibigay kami ng katisismo sa mga bata, nag-aalay ng bulaklak. Tapos yung mga member ng church organization na present ay inuobliga akong makinig. O kasi mga church organization sa amin, ang turing nila sa sarili nila, alam na nila ang lahat ng bagay. Pero pag tinanong mo, hindi na makasagot. Kaya ang ginagawa ko, ano ba yung mga FBG, yung mga nangongolekta, yung mga COA na nandun pa ng tambay, pinipwersa, talagang pinipwersa, pinipilit ko silang umupo sa 10 minutes lang catechesis natin. 10 minutes na kaalaman tungkol sa rosary at tungkol kay Maria at sa Eucharistia. So, paano ko sila na-develop na maging leader? Halimbawa, sa salon ng dasal, bibigay ko sa kanila yung mikropono. Pag may narinig akong mahusay kumanta, sila ang pinagbibigay ko ng awit. Sa ganung paraan, nade-develop ang trust and confidence ng bata. Kaya sa susunod na mag-meet kami, hindi na kailangan iyakagin. Ando na sila maaga pa sila kaysa sa akin. Ano? Ang aming usapan ay responso, alas 3 natin na. Okay. Kaya, sila rin yung individual magiging leader. Sa ganun, hindi ka ako nagtuturo. Basta yung tinuturo ako sila, pero yung para maging active sila, kapag binigay mo yung microphone sa kanila, nagkakaroon sila ng trust sa kanilang sarili. At nagiging individual, nagiging active sila sa simbahan. At marami na akong nagawang ganun. Ano? Kaya nga, ang focus natin sa pagtuturo, mga kapatid ko kay Kristo is lahat ng pagkakataon, maging observant ang mata. Kasi ako pag nasa simbahan, tinitin ako mga tao, tinitin ako mga bata. Pinipil ko sino dito ang pwede maging leader, sino pwede igrupo, at maging ganun tumatakbo ang aking isip kasi. Kasi nga, tayo ay dapat tumulong sa pagbibigay sigla sa pamayan ng pag-iglesia. Ano po? Kasi hindi tayo nakapokus lang sa pagtuturo sa school. Kailangan nagtuturo din tayo sa parokya. Lalo na yung mga ganyang, may mga naglalaro-laro dyan na hindi pa naman nag-aaral.
O sa ganung paraan ay makakaakay ka ng mga good servant leader ng ating simbahan. So, sabi nga dito, sabi ko na yan O, sabi nga, ang catechesis ay meron tinatawag na doctrine. Ayan, parang teacher na professional. Ang teacher ng profession ay meron siyang cognitive, affective, psychomotor, and behavioral na aspeto. At nakita ko yan doon sa nakita ko sample, kasi talagang professional teacher siya, kaya lang hindi applicable. Kasi always remember yung sitwasyon. 30 minutos lang ang ibinibigay sa atin. So pag ganun ka, ang lesson plan, hindi ma-achieve, hindi matatapos. Lalo na yung mga sharing pag nilalagay, hindi mangyayari. When nagkaroon ng sharing, ubos ang oras sa sharing. Magpakopya nga ng, bilang experience namin, magpakopya lang kami ng isang dasal. Halimbawa, kopyahin na naman namin, ubos ang 30 minutes. Babagal magsulat ang mga, isang letra, isang kopya. Wow! Diba? Hindi po. Kasi minsan, pag hindi mo pinakopya, pag umuwi sa bahay, wala namang follow-up ang magulang. Saan kukuha ng kopya ng ama namin? Kaya pinapakopya namin sa blackboard. O kaya announcement, children, parents meeting, ganitong oras, pag-ganiligan. Aba, ay abutin nyo ng 20 minutes. 20 minutes, bakit? Kukunin na ng po. Sa bag. Bubuklat-buklatin. Ganda ng ugali ng mga bata, grade 4, Tapos, yung isa wala kang ballpen. Sister, wala kang ballpen. O bakit wala kang ballpen? Pag wala kang kanilang bago, wala kang ballpen. Just imagine, announcement lang para sa invitation ng magulang. Abutin ka na 20 minutes. Sir, mag-share lang ako. Sige po. Problema din namin yung grade 3 kasi kinder, grade 1, grade 2, ginagawa ng mga teacher ay laging nakaprint yung mga ibinibigay sa bata kaya hindi talaga sila nagsusulat. Kaya pagdating yung grade 3, nag-print na rin kami, dikit lang ang dikit sa notebook. Kaya ang problema, hindi sila talaga magsusulat. Totoo yun. Dikit na lang dikit. Nakita ko yun Tubig. Kaya yung video of instruction ng ating DepEd ngayon, tinuturuan ng bata maging tamad. Tamad magsulat. Kaya at meron bakas, kung pinilit sumulat, lagot ang teacher, pag pinilit magsulat, pinilit tuwa sa akin, bahala ka sa buhay mo. Kaya ang daming mga, ewan ko kung nasa natalino ng mga Pilipino ngayon. Okay. So yun ang ating titignan ng yung environmental situation. Kaya huwag gagawa ng lesson na ubod ng haba na hindi naman kayang ibigay sa kalahating oras. Ang pinaka-length lang ng ating pagtuturo ay 20 minutes. Sa 20 minutes na, tuturo niyo yung inyong doctrine, ang iyong morals, at ang iyong pagsamba. Kaya nga, so ano ang laman ng aral? Ayan, ilalaman ng ating paniniwala ay yung credo. Yung credo lahat mula doon yung 12 articles of faith na doon kayo kukuha ng ituturo. Tapos, yun namang pagsamba, panalangin, ito yung 7 sacraments. At saka, 7 sacraments. At yung morals naman, ito naman yung 10 utos ng Diyos at yung mga beatitudes yung sa yan. Mapalat ang mga lukha sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yung mga mapapalat. Kaya nga tayo bilang
katulad ng pagtuturo ni Jesus na holistic approach, ayan, yung doctrine, yung morals, at saka yung worship ay kailangang magkakasama sa iyong lesson plan. Ano po? Kailangan na-touch ang isip, na-touch ang puso, at naisagawa ang iyong mga itinuro. Kaya nga sinasabi dyan, lahat ng may tinatawag tayong paniniwala ng ulo. Doctrine. Katotohanan ituro ang si Jesus at yung sumasampalataya ako at saka mga teachings of the church. Ano yung teachings of the church? Yung mga encyclical letters, yung mga dogma ng simbahan, yun ay ang ulo. Ano? Ano naman yung pananampalataya ng puso o kalooban? Yan yung pitong sakramento ang mga panalangin. Then, yung paniniwala ng kamay, ito yung magsasabuhay. Ano, yung 10 utos at saka yung 8 beatitudes. Sister, Yes. sa pag-lesson plan po ba, since ang ating pong aral ay nakafocus lamang doon sa binibigay po ninyo, may pagkakataon po ba na magkaiba yung paksa, pero yung doktrina ay parehas sa magkaibang lesson? Sa paano paraan? Kasi halimbawa po yung last time po na discuss po natin na yung nakasal doon sa tayo mga sama sa langit. Nung tinatry ko po gumawa ng lesson plan para doon sa sakramento ng binyag, ako ay nagiging anak ng Diyos. Parang hindi ko yung ng naiisip kong aral kasi yung halos noong lesson po natin. Pwede. Pwede naman po. Pwede. Pero, more on, magiging anak ng Diyos sa binyag. So, kapag ang binyag, ako ay nagiging anak ng Diyos, saan mo focus yun? Eh, sa ugali. Oh, at saka doon sa kung grade 4, ang di mababanggit mo na doon yung non-missionaries. Oo, kasi morals eh. Moral, kapag doctrine, ako ay anak ng Diyos sa binyag. So sa binyag, grade 4, grade 6 pala yun. Grade 4, yung mga effects ng binyag. Nagiging anak ng Diyos, kapatid ni Jesus, katapagmana ng langit, at nagiging templo ng Espiritu Santo. So doon didevelop ang iyong bibig. Kaya, tapos, paano papasok ang morals? At di syempre, kung gusto mong magitin yung 10 utos na Diyos, pwede yun. Kung gusto mong tumulong sa kapwa, pwede rin yun. Kasi, kapatid ka ni Cristo, ano bang ugali ni Cristo, di ba? Siya ay matulungin sa kapwa. Pwede naman yun. Sige. Yes po. At kung meron po ba mga pamamaraan o diskusyon o mga interagency na mga pag-usap, lalo na sa very challenging na panahon ngayon sa ating mga kabataan, na talagang dapat bigyan ng pansin yung pagtuturo ng o pagtutubog ng pananampalataya, pagtutubog ng asya. So ano po yung say ng paaralan o ng Department of Education at saka ng simbahan tungkol sa issue nito? Kasi pag tayo ay nagtuturo, hanggat maaari, iniiwasan natin mag-entertain ng questions outside ng ating topic. Pero dito po maaari magsimula din sa pagpapalaki. Lalo pa kung meron mga nasa sa isip ng mga bata, kailangan natin magpalaki yung explanation. Oo. Pero kapag hindi kasama doon sa topic, ang sinasabi natin sa bata,
next time natin ito pag i-discuss. Kasi pag i-discuss mo yun, hindi matatapos sa lesson. Hindi ko na i-review yung hero na to, no, na malagdagan ng oras ng pagtuturo ng pagtutukasan. Example. Yung pagdadagdag ko ng oras, naisip ko na 30 minutes lang na considering challenging ito sa mga bagong panahon. Isip ko na i-discuss na Kaya yun. sa paaralan Kaya yun. Kaya yun. Kaya nga gagawa tayo ng maikila. Okay. So, punta na tayo dito. After ng session na to ay titignan ko yung mga ginawa nito. Wala akong kakampi. Iniwanan nila ako dito. So, dapat taluan nila dito. So, meron tayong objective. Tingnan nyo, labas yung mga ginawa nyo. Kasi may pinakita sa akin yung aking kaparokya ay talagang parang hindi na-gets. Okay. Doon sa objective, sa Tagalog ay layunin. Ano yung layunin? So, ano yung inaasahan mong mangyari? O makabit yung tinuturuan? Sandali na lang. Ayo ha. Pagkakalat eh. Doon sa, ito lang muna ang objective. Kasi sa objective na nagkakamali, ang dami ng galit. Diyan lalabas ang iyong DMW. Ano yung doctrine, moral, and worship theory yan. Depende sa iyong paksa. Diba? Depende sa paksa. At kung ano ang paksa mo, lagi mag-appeal sa doctrine, sa moral, at sa worship pagdating ng ang tawag nito, pagdating ng objective. Kasi ang objective niya, guideline na nakatikista para hindi siya sumobra sa kanyang ituturo at hindi siya magkulang sa kanyang mga explanation. Naintindihan ko? Yung components naman, andyan din lang, linitaw ang meron din yung doctrine, moral, and worship. Hindi pwedeng wala, laging meron. Ano? Ang nilalaman ng mga ituturo mo. Yung how will you define and how will you explain your paksa. Yun ang laman ng components o yung content. Yung deepening na sinasabi, yung deepening is that ang paliwanag ng iyong paksa sa level ng doctrine, sa level ng worship, at sa level ng morals. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, tingnan niyo yung inyong binigay kong sample o para meron kayong basihan. Ayan, sa contents, kailangan laging kasama ang turo ni Jesus. O naintindihan? Ngayon, i-consider ninyo yung types of learners. Ano yung types of learners? Meron, tactile, demonstrative, visual. Kailangan meron kang visual aid, katulad ni Jesus, lagi siya may mga sample. Then, kinesthetic, meron kang music, meron kang marunong kang sumayaw. Ano, lahat yan, kailangan nasa iyo. Nasa iyo. Ikaw ay one-man band, one-man performer. No, kailangan mahusay kang tumula, mahusay kang sumayaw, mahusay kang magdrama sa harap ng iyong tinuturuan. Okay, kaya naman, nakasalalay sa angkin nilang mga katangian bilang tawag bilang Kristiyano. Yan, kaya nga, kukulang ka kaya nga hinuhubog kayo. Ano, binibigyan kayo ng napakaraming kaalaman. Hindi ko alam kung nagkasya na nga sa ating kaisipan lahat yun. Pero, sabi nga, ang katikis na kailangan prayerful.
tuturo? Ano pa yan? Ang sigla ng katisismo ay nakasalalay sa paraan ng pagtatanong, kaya nga meron tayong topic, last topic natin yung the art of questioning. Na laging kailangan wag ng factual questions, kailangan meron ka inquisitive question ng bakit, bakit, ano ang natutunan, ano ang reaction, ito yung mga types of questions, ano ang reaction mo na nagpapahalaga sa damdamin, paano mo gagawin, ito naman ay nagtanong na gagamit ng ideya, ano ang mensahe ni Jesus sa iyo, talagang na humihingi ng buod ng aranin. Naintindihan? So ngayon, mag-break time na tayo dahil titingnan ko na yung inyong mga ginawa. Mag-break na tayo. Rest na po.